Magandang araw mga classmates at welcome sa Wikaharian Online World. Kasama na naman syempre si Ate Michelle. Kumusta kayo mga classmates? Dahil bagong araw ngayon, syempre may bagong kwento na naman tayong babasahin at may bago tayong pag-aaralang mga salita ngayong araw. At syempre may bago rin tayong art activity na gagawin ng magkakasama. Okay? At bago tayo pumunta syempre dyan sa mga exciting na mga activities na yan, awitin na muna natin ang ating Kumusta song. Ready na ba kayo? Kasi ako ready na. Ito na ang ating Kumusta song. Awitin natin ng sabay-sabay. Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tra-la-la-la-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la-la-la-la. Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tra-la-la-la-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la-la-la. O ngayong araw, ibabahagi ko naman sa inyo ang tatlong salita na madalas nating mababasa o makikita sa mga libro, sa mga nakikita nating mga pangungusap sa paligid natin. At ito ang mga salitang sa, si, at ang. Yan. Sabihan nyo nga ako sa pagbigkas ng mga ito. Simulan natin sa. Okay, sabihin nyo nga sa. Yan. Ilang titik nga nakikita natin sa salitang sa? Yan, nakikita natin ay 2 titik. Mayroong titik S at saka titik A. At napag-aralan na rin natin ang tunog ng bawat titik na makikita natin sa salitang sa. Yan. So kapag nakikita natin yung 2 titik na yan, kailangan lang nating maisip ng mabilis na kapag nakita natin sila, sa ang basa sa salitang ito. Okay? Kapag magkatabi yung titik S at titik A, sa ang basa natin dyan. Okay? O sige, sabayan nyo naman ako sa pagbigkas ng susunod na salita. Okay? Ang susunod na salita ay si. Ayan, si. Ilang mga titik ang nakikita nyo sa salitang si? Meron din itong 2 titik. At napag-aralan na rin natin ang tunog ng bawat titik sa salitang si. Okay? Pero katulad dun sa salitang sa, kapag makikita natin yung titik S at titik A na titik I na magkasama sa mga pangungusap o mga pariralin na nakikita natin, kailangan agad nating maisip na ang basa sa kanya ay si. Okay ba yon? Si. Titik S at titik I, si ang basa natin dito. At ang kasunod na salita naman ay ang salitang ang. Ayan, madalas natin ginagamit yan, at nakikita yan sa mga libro natin. O, ilang titik naman ang nakikita natin sa salitang ang? 2 rin ba? Tulad nung si at saka nung sa? Hindi ba? Meron siyang 3 mga titik. Ito yung mga titik A, N, at G. At sa tuwing makikita natin yung titik A, N, at G na magkakasama sa isang salita, ang basa natin dyan. Okay? Ang. Ulitin natin. Ang. Okay? Ngayong alam na natin, basahin ang mga salitang si, sa, at ang. Alam nyo ba na hindi na lamang mga salita ang kaya nating basahin? Maaari na rin tayo makapagbasa ng mga parirala at pangungusap. O ibig sabihin, mga grupo na ng mga salita ang pwede nating basahin. Sige, subukan nating magbasa ha. Ito ang una. Okay, magsisimula tayo sa grupo o maliit na grupo ng mga salita. Okay? Si,
sisa. Okay, sisa. Nakikita niyo ba? Ayan. So nakita natin yung inaral nating salita kanina, si. At yung sisa, ito ay salita na ginagamitan ng mga tunog ng titik na inaral na natin noong nakaraan. O, basahin ulit natin. Si, sisa. Okay? O, ngayon naman yung susunod. Ang, amo. Yan. Okay? Ang, amo. O, yung unang salita ay ang, di ba? Nakita rin natin yan doon sa or pinag-aralan natin yan kanina, di ba? Na kapag magkakasama yung titik A, N at G, ang basa natin. Tapos yung salitang amo naman, pinagsama-sama rin yang mga tunog ng titik na inaral natin noon. O ngayon, subukan naman nating magbasa ng pangungusap. Pagsamasamahin natin yung mga grupo ng salita na binasa natin kanina. Okay? Kapag pinagsama natin ang dalawang pariralang si sisa at ang amo, makabubuo tayo ng isang pangungusap. At ito ay ang pangungusap na si sisa ang amo. Ayun. O, isang pangungusap na yun. Gamit ang titik M, S, A, I at O or ang mga tunog na M, S, A, I at O at ang mga salitang si, sa at ang, nakapagbasa tayo ng mga parirala at mga pangungusap. Mahusay, classmates. Ayan. O, ito pa ang isang parirala. Subukan nga nating basahin ang pariralang ito. O kayo muna, subukan nyo nga munang basahin yan. O yung unang salita, anong sabi natin kanina? Pag nakikita natin yung S at A na magkasama, subukan yung basahin. Tapos yung susunod na salita, alam nyo na yung tunog ng mga titik na yan. Kaya subukan nyo ring basahin. Ayan. Ang basa nyo ba ay samisa? Yun ba ang basa nyo? Kung oo, tama ang pagbasa ninyo. Samisa nga ang basa natin sa mga salitang iyan. O, ito naman ang kasunod. Subukan nyo ulit itong basahin ng kayo lang. O, nakita ulit natin yung salita na merong A, N at G. Ano nga ulit ang basa natin dyan? Sige, subukan yung basahin. Tapos, yung susunod na salita, pagsamasamahin nyo lang yung mga tunog ng mga titik na nakikita nyo dyan. Paano yan binasa? Binasa nyo ba yan na ang ama? Kung ang ama ang basa ninyo, tama ulit kayo. Very good, classmates. O ngayon naman, basahin nyo naman ang pangungusap na ito. Subukan nyo ha. Yan, medyo marami ng salita yan, pero sigurado kung kaya-kaya nyo yung basahin. O muli, pagsasama-samahin lang natin yung mga tunog ha, doon sa salita. Tapos kapag nakita nyo yung mga salita na pinag-aralan natin kanina, mabilis din natin dapat makita sila, matukoy sila at mabasa sila. Tapos na ba? Sige, basahin natin ng sama-sama. Sasama sa misa ang ama. Ayun. Ulitin nga natin. Sasama sa misa ang ama. Yun. Medyo mahirap ba? Okay lang yan. Kailangan lang nating magsanay na magbasa para mas mabilis pa tayo. Okay? Ayan. Basta ipagpatuloy nyo lang ha ang pagsasanay at ipagpatuloy nyo lang din yung pagbabasa ng mga salita na mayroon noong mga titik na napag-aralan na natin. O ngayon, dahil tapos na tayo sa pagsasanay sa pagbasa, syempre, magbabasa na tayo ng ating kwento para sa araw na ito. Pero syempre, bago natin yung basahin, awit muna tayo ng ating kwentuhan song. Oras ng kwentuhan song. Narito na. Sabihin niyo ulit ako ha. Oras na ng
Ayan. O sige, syempre may mga itatanong muna ako sa inyo bago tayo magsimula. Naranasan nyo na ba na mawala o mahiwalay sa inyong mga magulang? Sino na nakaranas na sa inyo noon? O nung nawala o nahiwalay kayo sa inyong mga magulang o umalis yung inyong mga magulang, saan sila nagpunta? Naalala nyo ba? Sige, sa ating kwento, alamin natin kung saan galing ang mga magulang ng tauhan at sino yung kasama nila nung sila ay bumalik o umuwi. Okay? Ang kwento natin para sa araw na ito ay pinamagatang Kuya Oyo. Ito ay isinulat ni Edge Eva. Sige, simulan na natin. Sa isang probinsya, nakatira si Oyo. Kasama niya sa isang kubo ang tatay at nanay niya, pati ang lolo at lola niya. Ilang araw na rin wala ang mga magulang niya sa bahay, kaya naman malungkot siya. Lola, kailan po babalik si nanay at tatay? Uuwi na sila mamayang gabi, apo. Huwag kang mag-alala, sagot ng lola niya. Talaga po? Oo, balita ako may kasama sila mamaya pag uwi nila, sabi ng lola niya. Sino po? Sino po kasama nila? Tanong ni Oyo. Hintayin mong pagdating nila, tiyak kaming magkakasundo kayong dalawa, sagot ng lola niya. Maghanda na tayo sa kanilang pagdating. Kaya naman, inutusan si Oyo na mamili ng mga sangkap sa palengke. Binigyan nila si Oyo ng listahan at umalis dala-dala ang isang bayong. Ano-ano kaya ang bibilhin ni Oyo sa palengke? Tingnan nga natin. Nang makarating si Oyo sa palengke, agad niyang hinanap ang mga nasa listahan. Una niyang hinanap ang maalat na pampalasa. Kulay puti ito at may mga maliliit na butil. Ito ay nagsisimula sa tunog na A. O ano kaya itong nahanap ni Oyo na maalat na pampalasa? Kulay puti at nagsisimula sa tunog na A. May hula ba kayo? Asin. Yan. Kasunod niyang hinanap ay ang sangkap para sa panghimagas. Kamukha ito ng niyog, ngunit may malambot at makapal na laman. Ito ay nagsisimula sa tunog na Alam niyo ba ito? Katulad siya ng niyog o kamukha ng niyog pero malambot at makapal ang laman niya. Makapuno. Ayan. Nang makabili na si Oyo ng makapuno, pinagpatuloy niya ang paghahanap sa iba pang prutas. Nakita niya si Aling Oryang na kaibigan ng kanyang ina. Nagtitinda si Aling Oryang ng iba't ibang prutas. Nakita niya ang prutas na hugis bilog at manilaw-nilaw. Nagsisimula ito sa tunog na sss. May alam ba ko yung prutas na hugis bilog na manilaw-nilaw ang kulay? Ito ay ang prutas na santol. Agad binili ni Oyo ang prutas at nagpatuloy sa paghahanap ng pangatlo at huling prutas. Ano kaya yung pangatlo at huling prutas? Tignan natin. Naku, nalibot na ni Oyo ang buong palengke, ngunit hindi pa rin niya mahanap ang huling prutas. Malapit nang magdilim, kaya naman nagpa siya si Oyo na umuwi na lang. Sa kanyang pag-uwi, hindi pa rin mawala sa isip niya ang huling prutas. Nang biglang makita niya si Mang Andres na may daladalang isang bayong. Yung laman ng bayong ni Mang Andres. Sa bayong makikita ang bagong ani niyang mga prutas. Napasigaw siya. Avocado! Agad niyang nilapitan si Mang Andres. Hindi niya ito pinagbibili at ibinigay sa kanya ng libre.
Masayang umuwi si Oyo sa kanilang kubo dahil kumpleto na ang mga kailangan niyang bilihin. Ano nga yung mga binili niya? Asin, makapuno, santol, at avocado. Yan. Tamang-tama ang dating mo, Apo. Malapit na raw ang nanay at tatay mo. Maya-maya ay nandito na sila. Habang naghihintay, tumulong si Oyo sa kanyang lola at lolo sa pagluluto. Nang matapos sila sa paghahanda, may narinig silang kumatok. Nay! Sigaw ni Oyo. Kasama ng nanay at tatay niya, sa? Nakikita niyo ba sa larawan? Sino yung kasama ng nanay at tatay ni Oyo? Isang sanggol. Oyo, anak, si Onyok, ang kapatid mo. Nanganak na pala ang nanay niyang, nanganak na pala ang kanyang nanay. Kaya ilang araw silang namalagi sa ospital. Napakasaya ni Oyo ng araw niyon dahil sa pagbalik ng nanay at tatay niya at nakilala na rin niya ang kanyang kapatid. At dyan nagtatapos ang kwentong Kuya Oyo na isinulat ni Edge Eva. Ayan, nalaman na natin ang kwento ni Kuya Oyo. Nakinig ba kayo ng mabuti sa ating kwento? Maraming salamat mga classmates at magkita-kita ulit tayo sa susunod. Paalam!